madali lang naman ang dapat mong gawin para mamiss ka ng isang lalaki. Pasayahin mo lang siya palagi. Kasi kami mga lalaki, simple lang naman ang kaligayahan namin. Kaya sa video na ito ay share ko sa inyo kung anong dapat mong gawin para palagi siyang maging masaya sa'yo. Let's go! Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin sa number 1. Maging sweet ka lang. Kasi sa kabila ng pagiging tigasin namin or sa tingin nyo is that matibay kami, matigas kami, ang katotohanan niyan is that naghahanap rin kami ng tao na kung saan malambot para sa amin or sweet or soft or malambing. Kasi nga, yun yung wala sa amin. Kaya maging sweet ka lang sa kanya. Maging malambing ka lang sa kanya. Mag-first move ka din. Sometimes, lalo na sa mga mag-asawa. Ipaghandaan mo lang siya ng kanyang mga damit, ganon. Or kapag nag-shower, ipag-ready mo na yung kanyang mga gagamitin. Simple lang. At saka of course, wag na wag mong kakalimutan na hindi mo dapat ma-miss na idikit yung balat mo sa kanya. There's something na mystery behind kung bakit maganda na dinidikit mo din sometimes yung skin mo hindi yung damit mo lang, yung skin mo sa kanya. So, ihag mo siya ganon. Mag-cuddle ka ganon. Simple lang. Maging sweet ka lang sa kanya and makikita mo, magiging masaya yung lalaki na yan. Pangalawa is that maging mabango ka lang palagi. Especially kapag sa gabi, kapag umuwi siya. Alam mo, meron kasing something na parang napapagaan yung pakiramdam namin. Parang nare-refresh din kami kapag yung partner namin ay mabango or naka-shower ganon or malinis ganon. May something na impact sa amin. And you know, nakaka-trigger yun ng, alam mo na, especially sa mga mag-asawa. And of course, wag na wag mong kakalimutan na i-shower din siya or magsabay kayo mag-shower, ganon, maligo, ganon. Kasi sometimes, parang walang kwenta yung mga bagay na to, pero malaki pong impact nito, especially sa mga mag-asawa. Kailan na yung huling nag-shower kayo, naligo kayo ng magkasama, di ba? Wag nyo kakalimutan yun. Ano? Pangatlo, ipakita mo sa kanya na kailangan mo siya. Yup, makinig muna kayo. Napakahalaga po para sa aming mga lalaki kasi nature namin na kami yung provider, kami yung nagbibigay, kami yung nagpo-protect sa family namin. So whenever na kailangan nyo kami or nakikita namin or merong door for us to execute or to show na kailangan nyo kami or to show who we are, then yun yung nakakagwapo sa amin, ano? Yun yung nagbibigay ng thrill sa amin at yun yung nakakalalaki sa amin. Imagine that kung yun ay naibibigay mo sa kanya na opportunity para ipakita niya rin or ipakita rin namin yung kakayahan namin towards you. Di ba? Ang sarap sa feeling nun. Like for example, yung mga meron siyang i-repair ganon, mga appliances ganon, or even sa cellphone mo ganon, kung meron kang hindi maintindihan, ipaayos mo yun sa kanya. Anything na kahit sa mga maliliit na bagay na in a way na mararamdaman namin or mararamdaman ng partner mo na lalaki na yan that he is needed, then yun actually yung nagbibigay din ng kasiyahan sa amin. Yun nga lang, of course, tandaan nyo, lahat ng sobra ay hindi maganda. So, especially kapag pagod yan or kapag wala sa mood yan, of course, ilugar mo naman. Okay? Next na dapat mong gawin is that ituring mo siya bilang hari para ituring ka din na bilang reyna. Minsan kasi dahil sa pride nyo na, dahil sa mga, chismis ng iba or naniniwala ka sa sinasabi ng iba na dapat ikaw yung nasusunod na babae, na dapat ikaw yung nagde-decision, technically it's wrong and that is not how God designed us. Whenever na tinuring mo na hari yung isang lalaki, mararamdaman namin yung pagiging leader namin, yung pagiging lion namin. And yun actually yung nagtitriggers sa pagiging lalaki namin for us also to show that we need to protect you because you are our queen. We need to love you because you are our queen. We need to give something to you because you are our queen. Of course, hindi naman lahat ng lalaki ganito. Siyempre, pag-pray mo, siya yung pinili mo Be accountable naman, hindi ko na yung kasalanan. Pinili mo yan. Ipag-pray mo, pagtiisan mo, tulungan mo para magbago siya. Ganon. Ano po? But the thing is that whenever na tinuturing mo siya na hari, ituturing ka din na reyna. Pero kung minalas-malas ka, ituturing ka talaga na alila. Of course, sabi ko nga, pag asawa mo yan, ipag-pray mo, pagtiisan mo, and then tulungan mo para magbago. Pero pag jowa mo pa lang, leave. 100%.
Okay? Next is that iwasan mo na palagi siyang binubungangahan, sinisigawan, kasi sometimes yun yung dahilan kung bakit ayaw na naming umuwi, ayaw ka naming makasama, ayaw na makipag-usap sa'yo, or hindi na siya nag-o-open sa'yo, or ayaw sa feeling mo, mas gusto pa sa iba, kasi sa iba, sa mga kaibigan, sa tropa niya, mas may katahimikan pa kaysa sa'yo. Kaya, kapatid, I encourage you that dapat ikaw yung number one na source ng kanyang katahimikan or peace. Of course, si God ang number one, pangalawa ka lang. Next ay sex lang palagi. Especially naman kung wala namang mga condition sa inyo or wala namang medical issues and you are healthy, then sex lang palagi. Simple lang. Nito lang naman magpasaya ang lalaki. Sex lang palagi talaga. Pero of course, kailangan yung pag-usapan yan, especially sa mga mag-asawa. Kailangan na magkaroon kayo ng communication about that. And of course, hindi lang sex, kundi equality sex. Dapat nag-i-enjoy kayong dalawa. Dapat masaya kayong dalawa. And hindi yung isa lang. Okay? Next is that if you put God to be the center of your relationship, then surely mag-i-enjoy kayo, magiging masaya. And of course, guaranteed yung magandang future ng family nyo. Hindi ko sinasabi na lahat ng oras ay walang problema, walang struggle, walang darating yung mga temptation. Of course, meron. Pero surely makakayanan nyo. Bakit? Kasi si God na ang backup nyo. Si Jesus na yung bahala sa inyo. So whenever that you put Jesus as the center of your relationship, of course, you will receive also love, which is yung love na yan yung mag-grow. Yan yung magre-release. Yan yung mararamdaman ng partner nyo, which is yan yung magbabind ng relationship nyo. Hindi emotion, hindi feelings, kundi love. It is matter of decision, napiliin na palagi ikaw yung kasama, kahit sobrang hirap, kahit mahirap ang buhay, kahit may mga kulang na, pero pipiliin pa rin na ikaw yung makasama. Yun yung love. So that's it. I hope na meron kayong natutunan. God bless you.